Balatbay. Hello! Hi, hi Good Byron. morning Hi, po. Balatbay. Yan. Yan. O, sakto, no? Ohayo. Yeah. Before we went on air, sabi ko nga kay Byron, good timing din kahit paano ang kanyang pag-guesting because napag-uusapan namin in recent episodes namin na Byron na parang maingay muli, nagbabalik muli ang mga DDS sa social media no the past few weeks. Tama ba, Michael? The past few or couple of weeks. Tama ba yung observation namin na yun na Byron? Tsaka ano ba, may anong insidente ba nag-trigger? Bakit biglang nag-iingay muli ang mga DDS sa SOCMED? Actually, ewan ko para sa akin hindi naman po nawala ang mga DDS. Nandiyan naman talaga yan. Nadagdagan lang ng mga nagpipretend na DDS. Yun. Na nakikigulo. Ano ibig sabihin mo dyan nagpipretend na DDS? Paano malalaman ng mga tunay na DDS? Sino ang mga nagpapanggap na DDS? Yan. Hindi, kasi una-una, yung mga nakinig, ay yung mga lehitimong DDS, yung mga nakinig kay Pangulong Duterte nung nakaraang eleksyon. Pero meron ho kasing mga hindi, ito ho yung mga tanso na nagpabudol ho. Na kunwari DDS, kasi nga dahil ang dahilan nila gusto nila si Madam Sara Duterte, si Vice President Sara. Pero kasi pag sinabi mong DDS, marunong makinig kay Tatay Digong sa kanyang payo. Naman natin nung payo niya noon hindi suportahan si Marcos. Yun ho yung mga lehitimong DDS na nanatiling nasa tabi niya. Oh. So paano yun? Yung mga naririnig ko minsan sa ilang episodes mo, yung mga nabudol. Yeah, mga nabudol. Hindi ba pwedeng baka naman sincerely silang nabudol, Byron? Tipong, oo. Anong sincerely nabudol? Hindi, ibig ko sabihin na, paano ko ba? I think mali yung ginamit ko. O sige, ano muna yung nabudol na sinasabi mo? O kapag ginagamit mo yung terminong nabudol sa mga vlog mo, ano yung sinasabi mo dun? Hindi, yung mga naniniwala na akala nila noon pareho yung mag-amang Marcos Sr. at saka yung Junior, yan ho yung mga nabudol at naniniwala na talagang magkakaroon ng sinasabi nilang unity, change, yan ho yung mga nabudol. Tapos eventually, na-realize nila, yun nga, na nabudol sila. Hindi pala totoo yung mga pangangako. Oh, okay. At ngayon, ano palagay mo ang dahilan? Parang mas maingay nga. Is it because of what happened to VP Sara, Byron? Isa ba yung sa mga triggering points? Bakit ngayon parang mas mas aggressive muli ang mga Duterte supporters on social media? Hindi, kasi isang dahilan, nagsalita ho si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Nagsalita ho siya tungkol sa mga nangyayari, which is matagal naman siya na nahimik at saka sumusuporta. Until now, kita rin naman natin na support pa rin naman siya sa administrasyon ni President Marcos. Pero meron siyang mga hindi nagkakontento tulad dun sa Kamara tungkol dun sa mga budget doon. Yun yung kaya medyo umingay na rin yung iba. Nung una ay nananahimik. Tahimik lang dahil nag-o-observe. Speaking of Byron, nakita ko sa mga post mo, no? Parang kasama mo muli, no? Si Mocha. Siyempre, ang tanong ng karamihan dito, magbabalik ba ang Mocha Ocean Vlog? Si Mocha ba ay will be active again in in supporting, campaigning, and speaking out for the Duterte administration po? Hindi naman. Actually, kahit siya, pag tinanong naman, mas gusto niya pa rin po talaga na yung magmotor, mas gusto niya pa rin po yung mag-tour, ganun pa rin po ang gusto niya. Pero hindi naman po nawawala yung suporta niya kay Pangulong Duterte at kay Madam Vice President. Hindi naman po nawawala yun. Tahimik lang po siya kasi, alam nyo, tahimik naman dapat sana di ba? Tahimik naman po talaga lahat we are all rooting for success ng ating administrasyon kasi kapag bumagsak naman si Marcos, bagsak ang buong Pilipinas So suporta naman tayo dun Kaya lang meron talagang iilan na medyo yung greed, medyo nakikita natin na medyo lumalabas yung pagiging greedy nila.
yun ang nagkakaproblema. Kaya tuloy unti-unting napapansin niya ng taong bayan na bakit ganito, ano ba talaga? Yun. Si Mocha tuloy pa rin naman kung ano yung ginagawa niya ngayon. As a matter of fact, uling nag-usap kami, talagang ayaw na niya sa politika. Kasi ano ba to? Parang may nakuha kaming marites nun no? Sabi daw, baka daw magbalik si Mocha ulit, maging active daw ulit sa political, sa SOCMED. So hindi totoo yun. Suporta kay Vice President Sara. Nandun yun. So talagang suportado niya yun. So kung ano man ang mangyari, kasi kaibigan niya yun. Hindi naman kaibigan na close, pero kakilala niya. Alam niya yung puso ni Madam, ni Vice President. So nasasaktan siya pagka, alam niyo, ginagawa ng mga istorya ng ilang tao. Medyo nasasaktan siya. Kaya siya nagpo-post ng suporta lang. Pero hindi na siya babana tulad nung dati. Yan. Sige, Byron, to. Himayin na natin. Kasi alam ko naman na ikaw ang isa sa mga taga-himay na mga major vloggers po ng DDS, no? Yung nabanggit mo kanina, nabalikan ko yung nabanggit mo na may mga naglaylo o nanahimik na DDS vloggers, may mga still active. I've been monitoring that also. May mga lumipat ng ibang kampo, may mga, alam mo na, yung mga ganun. No? So yun yung sa side na external sa vloggers. Nabanggit mo ngayon lang, na may mga nanggugulo naman. No? First, ang unang tanong ko, do you agree that may nanggugulo within sa loob ng palace? Do you agree with that? Meron siyempre. Meron. Lahat ng administrasyon meron eh. Yan, meron gano'n. Sige. May external, may internal. May kinalaman ba yung sa sinasabi mong nananahimik, lumilipat, nagkakaroon ng balimbingan o ano man, dito sa mga nanggugulo ito? Kasi pag ang forces, may kadikit ang Pangulo, ito lagi nagiging problema natin talaga no? Tayo moral, hindi lang sa Pilipinas po, no? Yung mga nakapaligid po sa Pangulo na may mga sarili-sariling interes, ito po yung nahihirapan tayo paminsan. Naiiba po yung takbo ng dapat na mga polisiya. Ito po ba yung sinasabi nyo rin, Byron, na itong mga alyansang ito, itong mga sarili-sarili mga interes na ito, dito nagkakaroon din ng panigan o puntahan at ano ba po pwede ko sabihin? Yung pagiging oportunista na sa sariling interes, yun ba yung nagiging mitsa ng hindi pagkakaintindihan na ito sa iyong gana? Sa tingin ko talaga meron. Kasi kitang-kita naman natin I mean, hindi man ako pabor noong time na close talaga si President Marcos at si VP Sara. Pero kita natin na naging close naman sila. Meron talagang halatang nanggugulo. Yung parang nanggagatong. Mga, alam niyo naman pag may amuyong sa likod yan ho yung pampagulo. Amuyong, tama. Ang ganda mo salita mo. Yan ho yung pampagulo. Tapos malamang nasiraan na ho si VP Sara Duterte sa ating Pangulo na kaya tuloy nagkaganito. Diba? Ewan ko, hindi ko nga maintindihan. Galit na galit sila doon sa confidential fund. Kanino ba galing yung confidential fund? Sa opisina naman ni Marcos yun. I mean, medyo isip naman tayo kung bakit nagkaganyan-ganyan. Sasabihin nila, ang bilis daw na gastos. Ibigay mo ba naman ng December? O siyempre, may kailangan gastusin yun. Or else, ma-audit naman ng opisina ng Vice President. So, doon lang yung doon mo makikita na, may nanggagatong dito, may nandadagdag. Yun yung sa tingin ko sa tingin ko lang naman po. May mga personalidad ka bang maaring kung hindi man banggitin ng diretsong pangalan ay anong posisyon, anong pwede nilang kinalaman sa gobyerno o yung sinasabi mo mga amuyong na ito? Ano sila? Anong kapangyarihan meron sila para manggatong, Byron? May kamag-anak. Yan siya. Kamag-anak, tapos speaker, ganun. Yeah. Oo nga, Diyos ko. Itatago pa ba natin yun? Alam mo naman, tayo naman, pinag-uusapan natin dito yan sa... Sa tingin ko talaga medyo si speaker ang may problema ho dito. Sa tingin ko lang yan. Sa sitwasyon na to, wag na natin itago yung pangalan niya. Diba? Speaker na lang. Hindi. Martin ang tunin niya pangalan, Martin.
Sa tingin ko, yun yung medyo doon na nagkakaroon ng miscommunication. Hindi ko alam kung sadyang miscommunication o insecurity. Hindi natin ma-pinpoint Bakit? Ano ba problema? Yun Doon talaga sa tingin ko. Okay. Yung So, ugat teka, niya Byron, na binabanggit I mean, mo, ito ba? Sige, yung ugat niya na binabanggit mo, ito ba yung unang galit na unang, sabi mo kasi binanggit mo yung Tambaloslos Ito ba yung unang galit o unang banggit ni VP Sara Tambaloslos dahil sa ginawa ni Speaker kay dating Pangulong Gloria Arroyo? O meron pang iba dyan? Hindi, yun ang una. Sa tingin ko yun yung una. Okay. Yung siya. yung naparaning na baka agawin yung speakership. Sa tingin ko, doon talaga nagsimula yun yung napaparating. Kaya nga sabi ko, this is a matter of greed. Pag medyo gustong kapit na talaga sa hindi pwedeng mawala ito sa akin to. Doon na nagkakaproblema. Sa tingin ko lang naman. So, doon nagsimula yun. Oo. Sabi ng mga ilang analysts sa Byron, wala namang ginagawa ang speaker na walang bas-bas ng Pangulo. Yan. Kahit anong bagay daw dito sa gobyerno. So, pero kayo, ano ang attitude niyo towards kay PBBM mismo? Siyempre, in context, yung sinasabi, wala na talagang unit team. Yung ibang mga analysts, sinasabi, nako, baka itong 2024, bumanat na talaga ng diretso si VP Sara din mismo kay PBBM dahil parang parami daw ng parami yung ilang policy statements nila na magka-kontra. Oo, magkaiba. Sa akin, ewan ko kasi dalawa lang naman yan. Kaya yung sinasabi nilang, di ba, lahat naman ng galaw ng speaker may basbas ng Pangulo. Diba? Kung malakas yung Pangulo. Okay. Pero kung kayang paikutan ng Pangulo, kasi minsan talagang busy yung Pangulo, at kayang paikutan at hindi naman niya. Remember muna yung context. Sino ba ang presidente natin? Si Marcos. Hindi ho siya yung taong confrontational. Pagka may problema, parang i-confront niya. I don't think, sa tingin ko lang naman, sa pag-analyze wala pa ako nakikita gano'n. Hindi niya kino-confront Hindi yun yung tipo ng, kita naman natin even during the campaign. Hindi yan nagsasalita kahit anong bato sa kanya. Hindi siya nagko-confront. Pati yung issue nga nung kanyang ES, di ba dati na si former ES Rodriguez, natanggat na at lahat, di pa nagsalita. So feeling ko, gumagalaw yung iba dahil alam nilang hindi naman magsasalita to. Alam naman nilang hindi naman ito papalag. Kaya siya gumagalaw. More on that. Instead of binasbasa niya, sabihin niya, oy, pakitanggal to. I see. In the same way, parang may complicit na rin. How do you feel na baka inaasahan ng ibang mga support, mga DDS na hindi man lang protektahan ni PBBM tong si VP Sara? May ganun ka din bang sentimento? Kunyari, nung criticize siya tungkol doon, halimbawa na lang sa CIF, mga ganyan. Siyempre, busy. Busy sa Netflix. Ikaw, ay, nako. Hindi, baka naman nasa abroad. Baka nasa abroad. Hindi, kasi hindi talaga siya ganun Wala sa personality niya yung ganun. Di ba si ES nga, yun ang isang nating pinakadikit na niya. Loyal. Hindi nagsalita kahit isang peraso, kahit man lang sabihin na wala. Mabuting tao man lang yan. Walang ganun Walang, meron ba kayong nakitang binanata na ng media tapos pinagtanggol niya? Wala. Wala pa. Actually, may naalala kong isa, Byron, pero ang sabi nga niya, OJT, naalala mo to? Diba? Sabi niya, tapos na ang OJT nyo. Sabi niya gano'n. Magre-reshuffle ako, magre-revamp. Pero hanggang hindi nga nangyari. Pero, pupuntahan ko yung punto mo na yan. Itong kanyang hindi pagsasalita, no? Itong kanyang hindi pagkatanggol sa sarili niya mga tao, no? Actually may mga ilan senador sabi, 4-5 ng kanyang gabinete dapat sibakin na o i-reshuffle na, pero hindi pa nga rin nangyayari. Maraming mga ganon. Pero isang particular, no? May kinalaman kay former President Rodrigo Duterte. Yung binanggit niya tungkol sa ICC, no, we will not, di ba? Issue of sovereignty, we will not cooperate. I think it's ganun. Tapos may pangalawa na ngayon na biglang sabi niya, we will study. Itong ganito, ito, maliwanag. Ibig sabihin, may salita siya nung una
Tapos may salita siyang pangalawa na parang may irony na, no? May pagkakaiba na doon, pagkakahambing. Ito yung ilan sa mga instance na nagsasalita siya. Anong basa mo dito kung ganito? Meron siya mga tinitindigan, meron mga hindi na ina-allow niya yung ibang tao. Byron? May pattern naman siya na ganun. Kung papansinin niyo, dati rin nagsalita siya. Nilabas ko yun yung video na yun na magkatabi. Nagsalita siya na ang US, pag pinapasok dito, walang matutulong to, makakasira pa, makakagulo Yun. Tapos sinabi niya, biglang kailangan natin ng US. May ganun siya eh. May ganun nga. Isa pong pattern So niya. dati, ganun din yung sa pagdating sa ICC. Ngayon, meron na naman siyang pag-aaralan. Di ba? Meron siyang ganung klaseng, which is normal sa mga politiko yan, pabago-bago. So, yun lang ang basa ko doon. It doesn't mean na dito kay VP Sara, ganun din siya. Hindi ko kasi hanggang hindi ko makita na siya mismo yung nagsalita na merong conflict doon sa sinabi niya patungkol kay VP Sara. Pero kung babalik ako naman sinabi mo, ano yung tinitindigan niya, ang isang tinindigan niyang maliwanag, si VP Sara. Kasi di ba sabi niya, she does not deserve to be impeached. Yan, pag ganun, we will guard against that. So yun yung isang tindig niyang matindi kay VP Sara. With regard to impeachment, not with regard to yung confidential funds o kung ano pa mang binabato sa kanya. Anong tingin mo naman doon? Na meron naman pala siyang ganong tindigan na nagaganap. Kaya nga medyo hindi ko maisip na na nagbago yung kanyang relationship with VP Sara. Yan, isa yan. Sa akin, kaya nga ang more on, meron lang talagang amuyong na panggulo na medyo nanggugulo talaga. Yung bulong ng bulong, pagka siguro, wala na to, ganito. Baka tinatangka nitong kunin yung pwesto mo. Something like that. Yan din ba ang sinisisi mo, Byron? Balita ko kasi 'di ba? Tekang explain to us what happened doon sa page mo. Was it suspended? Na last week? Wala, bigla lang nawala. As in, biglang nawala. Nagtaka nga ako kasi 'di ba, dapat man lang may notification. Dapat man lang merong walang notification. Chinek ko, email ko, araw-araw kong tinitingnan. Buti na lang may nagsabi nga sa akin na pag verified yung mo, pwede mong kausapin ng Facebook ng diretso. At sumasagot sila, nakikipag-chat sila, basta verified yung page mo. Yun pala yung parang, di ba, nagbabayad yun monthly. Yeah. Buti na lang yung time ko kasi nakuha ko yung blue check, wala pa yung bayad-bayad. Okay. Lihiti mo na-restore mo na. Di ba, na-restore mo na? Oo, na-restore. Kasi inappeal ko sa kanila eh. Tapos ang sagot nila, there was parang mass reporting on copyright. Sabi ko, paano nangyaring copyright? Mukha ko yung nandun. Sinabi ko, original ko lahat yan. And nakita naman daw nila. So, we will make an appeal. Siguro, yun yung pinapaliwanag ko na algorithm yun. Na pag kami nas-report ka, talagang may bababa muna nila yung yung page mo. At hindi lang ikaw ang sige. Sususpend o pagtanggal ng account, yung isa mo ring kasamahan o kapwa vlogger na si The Motherland, Sasso. Tama ba? Nawala din ang kanya. Si Sas matagal nang nawala yung kanya eh. Okay. Ano ba yan? Parang yung related? Yung profile niya? Oo, yung profile niya. Hindi ako sure. Do you think related yung nangyari sa inyo? Hindi ako sure eh. Kasi actually sa akin, tanda ko kasi December 31 yun eh. Mag-New Year, masaya sana. Bigla nawala yung page. Bigla nawala. Propose ka sana ng pagbati man lang. Wala eh. Biglang. Tapos yung kanya ata, I think January 1 or 2. So hindi ako sure kung pareho yun or something. Hindi mo na nalaman kung anong specific content yung tinutukoy nila. Ay, wala. Walang ganun ng copyright lang. Sige, ako, ang related question ko dyan, Byron, do you feel if you are on the, can I say, other camp na ang DDS, or do you still believe na there is still a unifying chance that the DDS and the Loyalist camp will join together again? Kahit kailan din naman nag-join yun. Kasi, ganun ba? Kasi yung sinasabi nilang DDS, ulitin natin ang DDS, hindi ho yun sa anak.
Sa tatay ho yun. Sa tatay, oo nga. Oo. Hindi ho yun Duterte na the entire family. It's more on sa tatay ho yun. Okay. Oo, sige. Supporters ng tatay po yun. Hindi ho yun nung ano. Although, syempre, nag-i-extend sa anak. Somehow. Okay? Pero yung talagang lehitimong DDS, pansinin niyo yung mga lehitimong DDS. Hindi nag-unity. Tulad nila Jimmy Bondoc. Yung mga naunang kasama namin nung panahon ng election ng 2016. Yung mga nagpunta lang naman sa kabila, ayoko na lang pangalanan sila. Pero latecomers na yun pagdating nung panahon ni PRRD. So, doon may kalituhan siguro yung publiko, no? If you're not DDS or not loyalist. Kasi di ba may mga kilalang vloggers who supported the PRRD, who are really vocal about the Duterte administration, who are now aligned or supporting, even very vocal about, and even defending the Marcos administration against the tirades from the DDS. So may ganon. So hindi pala yun, nakuha ko hindi sila naka-unity team. Sa ama talaga. Oo. Yung mga nag-unity team nun, hindi yung mga lehitimong DDS. Pasensya na, pero kung ikaw lehitimong DDS, marunong kang makinig sa tatay. Ganon lang kasimple yun. Kung lehitimo kang DDS, nakikinig ka. Kasi alam mo, nung time na yun, na siya ang may intelligence nun. Alam niya yung mga bagay-bagay. Alam niya yung nangyayari. Alam niya yung... Marami kasi, alam niyo before the election, I think 3 times or 4 times kami nagkausap ni PRRD. Pagka nakausap mo talaga siya, walang chance na susupport siya sa unity mo. So ganun ka ano yun? Ganun ka klaro yun. Klaro, clear. Oo. Klarong-klaro sa aming mga tunay na mga nagsimula noong 2016. Marami pa niya, tahimik lang. Na hindi nakisali kasi medyo wild yung mga tanso nun. Talagang nag-post kalaban sa kanila. Kulang na lang, saktan ka eh. Ganun katindi yung mga yun eh. Oo. Kaya yung iba tumahimik lang. Pero ngayon, lumalabas uli sila. Kasi hindi na sila inaaway ng mga iba kasi napahiya na nga. Nung nagpa-press con si former President Duterte, natanong sa kanya yung sa ICC 'di ba? Ang sabi niya wala daw kinalaman hindi siya basically naniniwala na may kinalaman si PBBM dun sa sinasabing pagpasok na ngayon din ng ICC pag-iimbestiga. Yung mga DDS, I mean the supporters, naniniwala ba kayo dun? Na walang kinalaman. Actually, hindi ba kayo nag-aalala doon sa mga nagsasabing nako, nandito na at baka payagang ipa-aresto si former president? Sabi nila within this year. Ako, sa tingin ko, not directly from the president. Kasi yun naman ang sinabi ni Pangulong Duterte. So sabi ko nga sa inyo, I just follow what he says kasi somehow, mas naiintindihan niya at mas kilala niya yung mga tao. Sa tingin ko meron talagang merong movement na para pabagsakin ng mga Duterte. And it does not involve PBBM. Nga nanggagaling. Nanggagaling saan kaya? Alam mo natin nakaupo siya, tagapagsalita. Ayan. Sa tingin ko yun yun talaga, doon talaga nanggagaling. At kung gano'n, anong inaasahan ng mga tao talaga? Iinit pa lalo this 2024, lalo na approaching ang midterm elections 2025. Lalo ba magiging vocal ang mga DDS sa SOCMED? Sa tingin ko, medyo mali sila pagkagagawin nila yan. Sa tingin ko, magkakamali talaga itong ilang mga opisyal natin sa gobyerno kung ipapapasukin totally itong ICC. Baka yan ang pag ginawa nilang arresto si PRRD, baka yan ang maging mitsa ng No. Marami hong supporter ang senaryo. Si PRRD, especially in the uniform, marami talaga siyang supporter dyan. Michael. Ako, dito na ako pupunta kasi ito na siya, no? Sabi mo nga, huwag na nating itago sa pangalan si Speaker Martin Romualdez, no? Na biglang na siya yung mga nabanggit sa ating mga topic. May lumabas, Byron, na commercial on Tuesday. Hindi ko nga napanood kasi hindi ako gano'n nanonood ng TV dahil sa ano na ako eh. Sa social media and sa net na ako nanonood ng mga news, no? Mas madali eh.
yung commercial na EDSA puwera, no, na sinasabing gano'n. Alam naman natin na ang Pangulo, so, di ba, meron siyang gusto dati na parang parliamentary, na parang gano'n. Pero, sa lumalabas ngayon, itong signature campaign, itong pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng mga pondo, marami nagsasabi na ito ay galawan para magkaroon ng parliamentary, hindi para yung sa temata na sinusulog dati ni Pangulong Duterte, kundi sa pagkapalawig ng mga pwesto at pagluklok ng isang prime minister o ng isang parliamentary government, kung saan malakas dyan ay siyempre yung incumbent speaker. Anong tingin mo dito ngayon? Conflicted ba kayo dun sa sinabi ni Tatay na maganda ang parliamentary, federalismo, pero at the same time, alam nyo din naman na ito ay makakabuti o makikinabang dito yung present administration. At siyempre mawawala ang Vice Presidente nito, Mrs. Pipi Sara, at yung next election na magkakaroon tayo ng Pangulo. Anong tingin nyo dito, Byron? Conflicted ba kayo dito sa issue na ito sa federalismo at parliamentary system? Actually, ako, personally, I support change ng constitution. Kaya lang, kaya nga maganda yung time ni PRRD kasi siya mismo nagsabi, kung magkakaroon yan, kung ipupush siya ng House, dapat mag-a-apply doon sa susunod. Yan, hindi siya kasama. Oo. Ang problema ngayon, iba. Iba na ngayon. As in, ngayon halatang nirarush nila. Nga eh. O kasi nga hindi nga manalo ng national election itong si Romualdez eh. So, kitang-kita naman natin, di ba? Kumandidato pang senator yan, olat yan eh. Tapos ngayon pagdating sa president ng mukhang lalong olat, talagang walang-wala po 'yan. So sa tingin ko ito yung way na para talagang alam mo 'yon, malagay siya sa power ng walang eleksyon. Kung hindi yung mga kasamahan lang niya mag-e-elect. Na alam naman natin busog na busog sa MOOE. So ang akin lang dito, this is not the time. Hindi ko mapapagkatiwalaan itong present house natin to push for this change. Oo. At according to your recent posts din, parang naniniwala kayo na ang sinasabi mo, parang may diversionary tactic na nangyayari ngayon para hindi masyado pag-usapan ang mga issue dyan sa House of Representatives. Tama ba yung intindi ko dun? Tamang-tama. Kasi yan talagang nakita ko nung time na bakit napunta tayo sa video na yan? Ano ba yung video na yan? Sana kung video ni Andre yan, okay lang. Pero kung tawa na tayo si Michael, mukhang alam na tayo. Hindi, alam nyo, kasi yun nga nakakataka dito. Yung video na yan, ano bang pinuprove niyan? Na gumagamit ng yung isa. Hindi ko sinasabi na ni PRRD yan noon pa. Oo nga, hindi naman kayo naniwala. Oo. Ang linaw nung sinabi niya noon, hindi naman sila naniwala. Tapos ngayon, isasaksak nyo na naman yan sa... Ibig sabihin, hindi yun effective. Ibig sabihin, hindi yun effective para pabagsakin tong presidente natin. Hindi yun. Kasi nga, noon yung during the time na pwedeng hindi siya makaupo, hindi nyo pinaniwalaan. Tapos ngayon, gagamitin nyo na naman para lang sabihin nyo, sa tingin niyo mas gagalaw ang hindi, wala yan. Wala nang effect yan. Kaya nga, feeling ko, ginagamit talaga yan kasi alam nilang wala nang effect. Para mabago. Alam mo naman ng mga Pilipino, ang hilig sa skandal. Oo. Alam niyo yan di ba? Basta may skandal, kahit nga hindi ka interesado doon sa artista, hindi mo kilala yung artista, basta may skandal, papasa naman. Oo, gusto mo makita yung drama ng buhay, gusto mo makita. So, ganun ang feeling ko nangyayari. Idaan natin sa puro chismis. Puting ahas, ganito, ganyan. Tapos, pansinin nyo yung mga nagpupush niyan, hindi na pinapansin yung nangyayaring kabalastugan sa house. Yun na nga lang di ba? Yun lang sinasabi ni Pimentel na yung extra extraordinary funds. Extraordinary funds. Yung unprogram na 450 billion. Ang laki nun. React tayo ng react dun sa confidential fund dito sa inangat ng unprogrammed funds. Ang laki ho nun, 450. Yung dumaan lang ng bigla-bigla, nawala na.
Dahil nga sa video. So ito na naman, tsa-tsa na naman, kita nyo, ginagapang yung mga LGU. Sa tingin ko, hindi lang naman Quezon City to eh. Diba Quezon City yung unang ano. Sigurado malawak ito dahil ayon nga sa balita, may 20 million na pondo doon sa distrito. Oo, kada distrito. O kung sino man yung magdi-deliver na congressman. Yun yan eh. So, malaking bagay ito. Baka mamaya, dahil dyan sa lintik na video na naman na yan, magkalimutan. Oo. Yun Kasi nga po, hindi siya malakas sa social media pagka medyo totoo. Ang mga malalakas sa social media, yung Talano Gold. Di ba? Lakas nga, nag-trending pa yan. Ano pa ba yung malalakas? Yung video. Hanggang ngayon, pasensya na sa term, pero sinasalsal ng mga ilang social media. Di ba? Araw-araw yan. Video. Lalabas na. Pag tinignan mo naman, yung piniplay nila, yung mga luma. Yung nakikita natin. Ngayon, meron daw picture. Pag tinignan mo naman yung picture, ang tagal ng picture niyan. Nakatalikod na dilim. Halatang someone is pushing for it. And your read on it, ang basa mo rito, diversionary tactics lang ito sa tunay na mga issue ng bayan. Ganun ba? Yun eh. Para talagang hindi makalusot tong mga plano dito sa etong house ang dapat nating bantayan. Pero ang susugan ko yung tanong na yan. Yung naglalabas, diretso na rin si Madam Maharlika, no? Ibig sabihin, unwittingly, nagiging bahagi din siya ng parang diversion kasi yun ang tinututukan niya. Na ang dapat tutukan niya talaga, itong mga issue na talagang dikit na dikit sa sikmura ng taong bayan at yung korupsyon na nangyayari na kawan na talagang kaban yaman ng taong bayan, hindi yung mga controversial para pabagsakin mo ba o mag-resign ang Pangulo. Ganun ba ba ang sinasabi mo? Ganito, in terms kay Maharlika, isa lang masasabi ko, mahilig magpakalat ng fake news yan. Okay? Kasi kami nga mismo, i-fake news niyan. Okay. So na-experience namin ng fake news niyan. And hindi naman siya nag-sorry kahit kailan. So ang dami na niyang fake news sa amin nung time na yon. Kahit nung panahon ng kampanya, fake news na rin si Isko eh. Okay, so komunista, bla bla bla. Lahat sila gumanyan. So alam ko yung pattern niya. Ngayon, I'm not saying fake news yung nilalabas niya. Kasi hindi ko na pinakikinggan yan eh. Wala nang naglabasan ng fake news yan sa amin, hindi ko na pinakikinggan yan. Kasi why would I listen to someone na fake news kami na na-prove ko na ako mismo paano nangyari yun? Diba? I mean, mapapaganon ka na. So, hindi ko na pinakikinggan. So, hindi ko na alam kung yun ba yung pattern niya. Okay? Kung ang alam ko lang, puro yun ang title niya ng video niya is puro yung video. Video, pulburon, parang gano'n. Pero siya ay dati, sinasabi niya, dati siyang BBM loyalist, ngayon hindi na. So, does that sige. Hindi naman niya sinabing Duterte supporter siya eh. I will never forget yung mga sinabi niyang masasama kay PRRD. Yun kasi yung problema nung iba. Ang bilis makalimot. Ang daming sinabi niyang hindi maganda noon, time na binabanatan ang naalala ninyo, there was a time na binabanatan ni PRRD si Marcos. Yan ang tirador ni Marcos noon eh. So banatan niya, tinawag Mangkanor. I will never forget that. Ang problema kasi sa ibang mga DDS, ang bilis masway. Yun nga. Kasi doon ako pupunto. Ibig sabihin, dati siyang loyalista, ngayon for some reason, bumaliktad siya na, pero hindi bumaliktad sa DDS, no? Bumaliktad siya, inaaway niya ngayon o tinitirada niya si BBM, at yun ang talagang pinakaano niya, topic niya. Pero sinasabi mo, not necessarily kapag tinitira mo si BBM, DDS ka. Kasi nga meron siyang history na binabanatan niya si Pangulong Duterte nung kahit nga ngayon eh. May part sa kanyang video tsaka yung amuyong niya na si Bagong Lipunan na parot niya paulit-ulit din kung ano sila sabi niya na may hirit pa sila kung hindi kay Pangulong Duterte, hindi sana nakaupo si Marcos kasi dapat tinukhang daw. Pinakiusapan ni Senator Amy. Yung mga ganung kwento na para nagbakaawa, para ano ibig ko sabihin si Pangulong Duterte kumikiling, yung war on drugs si Pangulong Duterte namimili.
So kasalanan pa ngayon ni Pangulong Duterte, ba't naupo to si Marcos? Parang Siya na nga ganun. nagsabi nung direktahan eh. Di ba? I mean, wag na tayo magpaikot-ikot sino pa ba yung sinasabihan ni PRRD nung time na yun. Bobo na lang ang makapagsabing si Lacson yun. Di ba? Kaya si Isko yun. Di ba? Diretso na natin kasi sabi nga niya, weak leader. Di ba? Parang may tapos family name. May family name, sumisinghot. Parang ganon. Di ba? So, ano naman natin si PBBM yun? Huwag na natin na siya yung sinasabi. So, ibig sabihin, nung sinabi niya yon, dapat yun yung time na nakinig ang taong bayan, ibig sabihin. Hindi itong video nito na hindi natin alam kung nag-exist o hindi. Parang ganon. Whether it exists o hindi, it doesn't change the fact na yun nga sinasabi ni PRRD na yung mama nagko-coke. So, hindi naman mababago yung fact na yun eh. Kasi akala nung iba, kaya nga binagbibintangan pa nga kami, bumaliktad na daw kami dahil di namin dinidiscuss yun. Hindi namin dinidiscuss yun kasi kaming Banateros brothers, yung kapatid ko tsaka yung isa, napaka-particular sa facts. Ayoko kasing masira kami na yung sa chismis lang kasi ang daming vloggers ngayon ang hilig sa chismis. Di ba? Yung sasabihin, may isa pa nga general dyan, sasabihin, napanood na ng lahat ng general. Paano napanood ng... Wala nga daw eh. General na sinasabi. Hawak daw ni Dick Rodriguez, hawak daw ni PRRD, dinamay pa kayo pangalan ni... Yun na nga, doon nakakainis eh. Yung para bang, kung gusto ninyong gumawa ng chika, huwag nyo na idamay si PRRD, huwag nyo na idamay si BP Sara, kasi sabi, napanood daw ni BP Sara. Yun din. Tapos ang reasoning nila, bakit ngayon may mga picture na namimigay si BP Sara or video yon ng pulburon, si Pangulong Duterte may pulburon, di ba? Alam niyo yung dalawa na yon, lalo na si Pangulong Duterte, ano lang yan eh, mahilig lang niya mang-asar, mang-ano. Pero it doesn't mean na nakita niya yung video. Correct. Hindi ganun yun. Pero spice of life yan. Do I believe na may video o walang video? I do not know. Okay? Hindi ko na masasabi kung may lalabas o wala. But the point is, masyado tayong worried dun sa video na sinabi na yan noong 2022, hindi kayo naniwala. Iba na tayo. Wag na natin ang pag-usapan na natin yung ito. Kasi habang pinag-uusapan natin yan, yung mga tao, video. Paano naman itong mga issue na tulad ng Chacha? Isipin nyo, niloloko ang taong bayan, ayuda. Pirma. I mean, lalo na kung ikaw alam mo yun, umaasa ka sa ayuda. Tapos biglang sasabihin sa ayuda. Di ba nakakaano yun? Niloloko yung tao dahil... Dobleng panloloko nga actually. Una, pera ng taong bayan pinamimigay mo. Pangalawa, di ba, nagpapapirma ka na lantarang kalokohan na hindi nila alam. Di ba? At ang masama pa niyan, congressman ang gumagawa. Mantakin mo. Di ba? Hindi naman yan yung mga bagay na hindi haka-haka o di kaya yung fake news. Bakit to? Mismo si Belmonte na nagsabi, kakausapin ko yung mga congressman ko. Yan, eto na mismo si Pulong si Congressman na Pulong Duterte na nagsasabi sa kanyang distrito, nilalakad. So ibig sabihin, talagang itong mga congressman may ginagawang kababalaghan. Yun sanang i-focus natin. Wag yung lintik na video na yan. Laman ng video na yan, sinabi na ni Pangulong Duterte, hindi naman kayo naniwala. Yun lang naman ang sa akin. Yan. Paliwanag. Ito gusto kong tanongin ngayon. Sige. Ikaw muna. Nabanggit mo kanina, Byron, yung general. Yung nagba-viral din na lately sa... Nakakasuhan na nga ngayon ni Pichip kasi sinabi pangalan niya. So, sinusuportahan mo ba yun? Yung ginagawa ng PNP? Oo naman. Dapat kasuhan talaga lahat ng nagpapakalat ng fake news. Whether it is on by side, kahit Duterte supporter yan. Basta nagpakalat ng fake news, dapat kasuhan yan. Kasi dyan nabababo yung vlogging eh. Nadadamay yung entire vlogging. Di ba na sana, yun yung direction ng maganda sana eh. Kasi alam nyo, whether you like it or not, maganda ang direction ng social media sana. Okay? Kasi bakit? Malaya ang taong nakakapagsalita dito. Pati yung audience mo nakakapagsalita. Kaya lang, nabababoy ito pag merong mga ganyan nagpapakalat ng fake news. Dapat masampulan na. Kasi sa totoo lang, meron tayong batas dyan. Di ba? False report meron tayo dyan eh. False news meron tayo dyan. Ba't walang nasasampulan? And dami nagpapakalat ng fake news dyan.
Yun lang ang sa akin. At saka hindi tama yun. Ako, marami tayong disagreement pagdating sa, marami tayong hindi gusto sa pulis at saka sa sundalo, pero maraming matitino dyan. Kayo sigurado ako, marami kayong correct. Na pulis, sundalo. Tayong matitino na nadadamay dahil may mga ganito na nagpapakalat ng fake news. Okay. Michael, meron ka pa? Ako, may dalawa ko. Una muna. Ito kasi, marami kaming tinatanong nito, no? Pero syempre, magandang tanungin from your side of the camp naman na talagang supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi tinatanong nila, nakikita natin ang gandang samahan ni Senator Amy Marcos, ito na, no? Sa mga Duterte. Ang ganda ng kanyang mga banggit, no? Ang ganda ng kanyang mga tindig, ang ganda ng kanyang pagkatanggol. Consistent no? Consistent hanggang ngayon. Nakikita natin yung may banat din siya palagi sa kanyang, hindi man sa kanyang kapatid, diretso sa speaker, parang gano'n. Ano ba talaga ang tingin naman ng kung kayo ang tatanungin mga loyalista o mga supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung closeness ni Manang Amy, yung suporta niya, do you think this is sincere o meron din kayong konting pagdududa doon sa sinasabi naman ng iba na parang Trojan horse, na totokla o ano man din niya, parang gano'n. Anong tingin niyo, Byron, anong tingin niyo kay Manang Amy in terms of yung support at sinasabi niyang tindig niya sa mga Duterte? Di ba re-electionist siya? Yun na po yun. Yeah. Malaman. Sa akin kasi, hindi ako si Madam Amy, alam naman natin, siya talaga ang matalinong Marcos. Siya talaga ang nakamana. Napayun nga ako. Sorry po. Yun ang talagang magaling. Okay? Kaya nakakatakot yung ganyang galaw niya. Kasi kapatid at kapatid mo pa rin yan. Kahit nagdi-disagree ka dyan. Di ba? Kahit anong mangyari, in the future, you will protect your brother. So, yun lang sa akin. So, hindi ako nagtitiwala. Yun lang. Okay, sige. Doon ako pupunta. Ano pa ba yung pangalan ko? Nakalimutan ko. Pag-ano akong isang matulin. SOCMED. Sige, pag-usapan natin ang SOCMED. Ang ganda, Byron, no? Nakikita natin si Byron na talagang na rin, no? Na sa mainstream, lagi kang ini-interview na rin. At meron ka mga pananaw na ganito, yung responsible vlogging and SOCMED. No? Do you think it's also high time? Kasi nangyari na ito ng panahon ni Pangulong Duterte na i-accredit, no? Nagkaroon lang ng problema kung saan. Do you think that SOCMED people, ano yung pwede maging catalyst o simula nito na magkaroon ng parang isang grupo, no? Isang professional group na mag-undergo ng kung ano man kayo o isang guidelines to really professionalize yung vlogging. Kasi ako, personally, I'm the news director of BNTV, nakikita ko nga doon na rin papunta no? Sa international highway na tayo papunta, hindi na ito mga traditional na mga TV. So do you think meron ganito kayong galawan ba? O may move? O ano dapat bang gawin in your opinion as a vlogger? Actually, maganda yan, sana. Kaya nga meron yung kapisanan ng social media. Maganda yon kasi may check and balance. Kaya nga kahit kami po, nag-membro ho doon sa kapisanan na yon, para sana magkaroon ng check and balance among us. Okay? Pero ang problema kasi, hindi mo talaga mapipigilan yan Kasi ang social media, unlike you have to, yung talagang yung mga lehitimong media, kailangan kayo pumasok sa isang certain network. Network, di ba? Itong mga social, yung vloggers, makahawak na ng cellphone yan, magsalita yan, vlogging na ang tawag. Yun na yun. Yun ang problema. Kaya nga, ang sa akin lang, lagi ko ini-encourage yung mga kasama ko, let's call out yung mga talagang nagpapakalat ng fake news. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy, huwag na tayo yung pag nagpakalat ng fake news, diretso na natin. Diba? Yun yung sa akin para at least may iwasan. Yan. In terms of professionalizing, would you like to lead? Or would you like to call upon the others? Ayaw. Mas gusto ko magbakasyon.
Hindi kasi, di ba, ako, I appreciate you because yung sense di ba, if you find sense in somebody, may ganon. Yun sana yung una. Kasi even yung kapisanan ng mga broadcasters, pasensya na po, no? Yung mga membro niyan, parang ganon. Meron din ganon naman may mga bugok dyan, may mga kung ano naman din. Kung sinamahan ka ng isang kapisanan, sa isang kapisanan talaga may matitinot, may hindi, no? So, dapat ngayong kapisanan, yung act as a whole, na i-regulate mo sarili. Ay, yung pala yung itatanong ko, nakalimutan ko na. Ito na, sige. Sa kapisanan ng mga broadcasters kasi, media yung SMNI. Anong tingin mo sa SMNI, Byron? Oo. Dahil nga, di ba parang matulin. Ako, I personally, no, even if may different views and opinions, personally, I don't think that is yung 30-day suspension agad-agad. Kasi di ka na nga pinasagot eh. Pero anong tingin mo sa ano ng SMNI ngayon na may ganito? Paninikil ba yan? O pantutukoy dahil ginagamit umano itong plataforma ni dating Pangulong Duterte? Paninikil to sa tingin ko. Sobrang Kasi lagi nilang tinutulad to sa ABS-CBN eh. The difference between SMNI and ABS-CBN, may due process ang ABS. May nangyaring di ba? Meron sa Congress yun eh. And personally, ang dami ko ding alam na mga empleyado ng ABS. Sigurado ako marami kayong kilala dyan na talaga nga namang nadihado nung time ng ABS. So there was talagang masasabi nating kasalanan ng ABS-CBN. Okay? Etong SMNI, kasi kumontra lang. And eventually, naghanap sila. Ano ba maano natin dito? Tapos dire-diretso na. Ako, personally, sometimes I criticize their pastor. I mean, in some issues. Pero hindi ako agree sa ginawa nila sa SMNI. Sobrang sobrang napakamali niyan. Dapat nga, sa totoo lang, dapat dito manindigan ng entire media. Kasi gano'n na magiging pattern yan. Pagka against sa'yo, wala na. At kung hindi mo trip, hindi mo yung kasamahan mo, hayaan mo nilang malaglag, parang gano'n. Tama ka rin doon. Ano ba ang pinakaano nila? Hindi nga nila inaway si Marcos eh. Doon nga ako nagtataka eh. Pinagtatanggol lang nila si VP. So, do you mean na pagtatanggol kay VP mali? Yun ba yung sinasabi nila? Ang pinagmulan niyan ba, kung maalala natin sa Congress, is yung sinabi kay Speaker Romualdez. Nasa link nila. Yung travel expense. Yun travel expense eh. Di file a case against the two. As simple as that. Meron naman tayong batas against fake news. Yung dalawang host. Although it's really medyo siguro kaya ayaw din nila mag-file kasi matalino rin naman si Hika Eri. Dinaan niya sa tanong. Di ba? Alam naman natin, style din ng media yan. Pagka gusto mo manghusga, magtanong ka na lang. So dinaan niya sa tanong. So alam nilang hindi magpa-prosper sa court, kaya nila doon na lang. Doon na lang nila ikinulong. So yun ang sa tingin ko na kasi kung papanoorin mo naman may lusot may lusot yung sinabi ni Ka Eric Hindi siya nag-akusa nagtatanong siya at naghihikayat siya ng sagot. So there's a little bit of malice sa tingin ko pero wala tanong pa rin yan tandaan natin di ba pagdating sa korte pag public official you have to really make sure na may malis. Hindi pa pwedeng haka-haka lang ng konti na medyo konti lang. At yan ang napakahirap patunayan sa korte. Saka actually, sabi mo, may naramdaman ka malis kasi yung tanong sa intonation, yung mga ganun. Pero, bridge under the water, hayaan na natin sila kung ano man. Pero ang concern kasi ako dito, yung sinasabi ni Pangulong Duterte sa kanyang sa kanyang press con, sa kanyang presser, ayaw nga niyang kausapin si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, indirectly. Yan, indirectly. Indirectly, isa yan sa mga hiniling niya, no? Na, ano yun naman, yung hindi yung pagkapasara, hindi yung kaso eh. Ang sabi nga niya, itong suspension, di ba? So, okay na tayo, pinag-usapan na natin niya kasi personal na hiniling. Pero ito, yung sabi mo nga kanina, misa, binapatikos mo na si Pastor Kibuloy. Yung pahayag ngayon, alam naman natin madikit si Pastor Kibuloy kay dati Pangulong Duterte. At ngayon parang tila papayag ang DOJ daw na siya ay i-extradite. Anong tingin mo naman dito sa issue na ito, Byron?
Saan? Sa case ni Pastor? Ni Pastor. Na-extradite siya. Hindi kasi ako, sorry hindi ako masyadong familiar dun sa case niya. Oo, kasi tinanong ko yan kasi hindi ko alam bakit ganun. Ang gulo-gulo ng medyo, syempre, di naman natin bansa yun. Hindi ko naman alam yung batas nila. Wanted siya sa FBI, pero bakit hindi alam mo yun, hindi ko talaga kabisado yung batas nila. Okay, so ayoko magmagaling na, yan, naayon sa batas natin, kailangan ipadala yan doon. Kaya lang, very wrong timing for me kung gagawin nila at this time. Kasi ang tagal na niyan diba? Correct. Correct. Ang tagal na niyan, tapos biglang ngayon lang, sabihin, dahil nung una, pabor sa inyo yung mama, okay lang. Tapos nung medyo hindi na, na natin, tanggalin na. Hindi magandang tignan. Yun lang ang sa akin. Ngayon, legal or illegal, doon sa part na yun, hindi ako sigurado. Pero sana, wag muna ngayon. Wag nyo munang ipolitikahin ng SMNI kung nasa tamang kaisipan no itong gobyerno natin. Mali sa timing. Mali sa hulog sa ngayon. Mag-trigger yan Yan yung mga triggering points na delikado para sa kanila. Yan. Yan, salita na yan ni Byron Cristobal, a.k.a. Banat Bay. Alam mo, ito lang naman, hindi ko maintindihan sa kanila, hindi naman nila mapipigilan magsalita ang tao. Kasi may social media. Ang akala kasi nitong gobyerno na to, tulad pa rin tayo nung panahon ng mga baryotik na pasensya na, pero noon, pigilan mo network, tapos na usapan. Di ba? I mean, yung panahon na sakado mo yan, sarado mo, lahat ng papuri nasa'yo. Ang problema hindi na ganun. Mawalan ng network ang SMNI. Hindi gagawa uling channel. Gagawa uli. Unless ipasara mo entire YouTube at saka ipasara mo entire Facebook. Yan. Mahirap para sila dyan. Di ba? Parang China, ganun. Parang North Korea, China na nun. Parang ganun. Kaya nga mali yung step nila na to ewan ko kung marunong silang makinig o puro sa amuyong na naman sila nakikinig. Baka may pinakikinggan na dati mo kasamahan. Baka wala bang gano'n? Wala naman. Pero talagang palpak lang Palpak lang sila talaga pagdating sa parang out of touch sila dahil, ewan ko, nagpapanik ba sila? Dahil feeling ko kasi na parang nagpapanik sila na parang ano ba nangyayari? Bakit kahit anong gawin natin? Palakas ng palakas ang Duterte. Kasi hindi nila maintindihan na organic kasi ang supporter ni PRRD. Organic po yan. Hindi nga kami nag-uusap hindi nga kami, meron nga kami mga hindi pinagkakasunduan Pero pagdating kay PRRD, organic talaga Nako, ngayon abangan natin pagpalapit palalo yung 2025 dahil ang paniniwala ng iba si PRRD yung magiging mukha ng bagong opposition, baka daw sa kanya manggaling yung Iyan pala, sorry Byron. Diba? So ikaw okay ka na si PRRD ang bagong oposisyon o ang mga Duterte ang bagong oposisyon? May ganyan ba? Sa tingin ko, siya naman ang pinaka-may magsalita pagdating sa mga nangyayari. Kasi alam niyo si PRRD, hindi siya yung tipo ng bira lang ng bira. Kaya nga ang daming nagulat dun sa huli niyang press con. Di ba? O yung mga video vloggers na video biglang walang video, hindi totoo yan. Kasi nga hindi si PRRD hindi yan yung nape-pressure. Pe-pressure niyo akong kumontra dahil lang gusto kong dahil kumokontra kayo, hindi ganoon yun. Somebody na sa pagkakilala ko mula nung nagkausap kami noon, kahit ano pang sabihin ng nasa paligid niya, na-witness ko ito Hindi ko na lang babanggitin ko Basta kahit anong meron siyang sariling sasabihin. Nakaintindigan, ibig sabihin. Kung sinabi niya to, sasabihin niya yan. Sigurado ako dyan, na-experience namin ni Mocha. Kasi may mga time na minsan natatakot pa nga ilabas ni Mocha yung video na mga interview. Pero si PRRD mismo magsasabi, ilabas mo yan. Ilabas mo yan. Sasabihin niya, true Senator Bongo, sabihin niya talaga na ilabas niyo yan. Kahit na mukhang, sandali, delikado itong video na to, mukhang magugulo yung mundo dito. Talagang pinapalabas niya. So ganun siya. It's backed up by intelligence and facts, parang gano'n. Hindi siya yung kumukuha lang sa idea sa mga vloggers, tapos sasakyan niya na lang
Yung ganon, hindi siya ganon. Parang may pinatamaan ka dun. Parang baliktad dun sa unang pinag-uusapan natin na leader. No? Parang hindi siya mapapaikutan ng mga nasa paligid. Yun nga napansin ko sa banat mo. Hindi, sigurado ako napansin nyo naman yan, di ba? I mean, ito na lang, halimbawa na lang kahit kami mga Duterte supporter noon, ayaw na namin si Secretary Duque. Naalala nyo noon? May ako mismo, bumabanat na doon kay Secretary Duque. Anong ginawa ni PRRD? Sa tingin niya kasi, wala talagang ginawang korupsyon. So pinanindigan niya yung mama. Mabati ko siya, wala siya pakialam. Ganun siya. You may see it as negative. Some people will see it as negative. Pero ganun talaga siya. Kung ano yung sa tingin niya, tama, popular o hindi popular yung decision na yon, paninindigan niya yon. Nintindigan niya. Oo. Kaya siya yung magandang opposition kasi hindi siya yung parang makabayan black lang na lahat na lang masama. 'Di ba? Kahit anong maganda, masama pa rin. Hindi ganoon si PRRD. Kaya maganda siyang opposition. Dahil yung pag-o-oppose niya constructive naman. Hindi siya sumasakay sa damdamin lang, parang gano'n. Di ba? Trending. Marami diyan mga vloggers, they were expecting na kokontra niya na si Marcos doon sa press con. Umaabang. Pero ang dami nagulat. Bakit hindi niya kinontra? Bakit hindi niya binanatan? As a matter of fact, ang ganda pa nung sinabi niya. I'm comfortable with him. Sabi pa niya gano'n. Na hindi ko siya papalitan. Ba't ko siya papalitan? Pangulo na ako dati. Parang gano'n. So yun nga, no? Hindi siya sumasakay sa mga issues na ganyan o nagpapadala sa agos ng panahon. Yun po ang So yun ba, in a nutshell, yan ako yung parehong programa niyo ni Ine. Yun ba, sinasabi mo Byron Banatbay, ang tunay na DDS hindi nagpapadala sa agos lang ng panahon, no? Kung ano yung tinindigan, ano yung sinimulan, dun kayo, no? Kay PRRD talaga. Yun ang at saka hindi sasakay sa fake news kahit pabor ito sa kwento mo. Yan. Yun ang isang bagay na paninindigan ko kahit mahina ang views. Sa totoo lang, mahina ang views ng totoong news Alam niyo yan. Pero pagka-invento, gumawa ka na nakakita ka ng alien. So boom. Siguro naman nakita niyo sa TikTok yun, yung alien ngayon, yung bali-balita. Mga gano'n. Naku, dami. Putok na putok, di ba? Basta mga ganyang kwento. Talano. Yung mga ganyang kwento. Sabit na sabit ng manonood siguradong kita ka dyan sa views. Pansinin niyo views nila. Okay. Kailangan na natin, overtime na tayo, Byron. Sorry, we gotta go sa ating ratatat. Dito tayo sa mga, sa ating mga nagko-comment, napakadami nyo. May vlog. Actually, mas malami pa talaga ang views nito combined sa amin ni Banatbay. Kaya dapat manood kayo sa kanyang channel. At araw-araw naman yung sinasagot at nagbibigay siya ng opinion. Pero naway may natutunan kayong bago dito sa aming programa, no, na hindi lahat ng DDS ay tunay na DDS. Tanawin na natin sa ating ratatat segment si Byron Casabal. Byron Casabal, a.k.a. Banatbay. Handa na ba yun? Ulit. Yan Handa na mi. Handa na mi. Yan. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Okay, una ay pili na. Pili ka lang ng isa sa mga sasabihin ko. Una, pili na sampalok o ampalaya? Sampalok. Puto bumbong o leche flan? Leche flan. Yema o pulveron? Yan. Pulveron. Puso ng saging o pusong mamon? Yan. Puso ng saging. Okay, huli sa pili na skuting o pusang gala? Pusang gala. Okay. Ito, binibigyan lang namin sa ating mga special guest itong portion na ito. Sobra, sakto o kulang? Yan naman ang sasagutin mo, no? Ina, una ka na. Okay, sobra, sakto o kulang? Okay, sobra, sakto o kulang ang impluwensya ng First Lady sa Pangulo? Sobra? Sobra. Ako naman, sobra ba, sakto o kulang ang impluwensya ng Speaker
Ay, sobra-sobra. Okay, sobra, sakto o kulang ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte kay PBBM. Sakto. Sakto lang. Okay, ito naman. Sobra, sakto ba o kulang? Ang mga pahayag naman ni PBBM kay VP Sara. Kulang. Kulang. Okay. Okay, ito na yung gusto mo. Charot ba o trulalo? Charot, hindi totoo. Trulalo, totoo. Unang tanong. Banat bay. Charot ba o trulalo? Bumaligtad ba ang ilang DDS supporter dahil sila ay oportunista? True lalo. As in true lalo. Okay. Ika naman tanong. Kung bumaligtad ka rin ba? Kasi may narinig akong ganito, hindi natin discuss, no? Kung bumaligtad ka rin ba at sumama sa mga bumaligtad, giginhawa ba ang buhay mo? Buhay mo ba giginhawa? Charot yan. Charot yan. No? Hindi natin pag-usapan yun na may ganun kasing nagaganap eh. Ikatlong tanong, sa tingin mo ba, dapat ba tumakbo muli sa politika si PRRD? Kaya true lalo yan. Yan, true lalo. Last question. Dapat pa ba magtiwala ang mga Duterte sa mga Marcos? Charot. Charot. Okay, narinig niya kay Banat-bay. Thank you! Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Thank you so much. Malaman yung ratatat na yan, ha? Malaman yun, ha? Oo. Maraming salamat sa iyo, Banat-bay. It's always interesting. Para sa mga nagtatanong, bakit namin ginest si Byron? Wala, gusto din namin makita ang perspective ng isang DDS. Okay, alam naman natin, siya ang isa sa mga, alam mo na, malaking following na supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, at ako, I respect this man so much because your intellect, brother, is, on point palagi. And of course, your analysis, I watch your programs eh. So, pakinggan niyo po, no? Marami kayong makukuha sa taong to, si Banat-bay Byron Casaba. Salamat, brother! Salamat po, Sir Michael at saka Ma'am. Thank you. Thank you. Salamat. Okay. So, ayun na. Kasi marami nagtatanong bakit tayo interview ng isang vlogger. So, yun lang naman po. We just want to get an insight. Ano ba tumatakbo sa isip ng isang DDS? Yan, kung tawagin nga DDS sa mga kapanahunan ngayon. Alam niyo naman, ang daming issue na binapato sa pamilyang Duterte. Okay? Saka hindi lang po siya, no? We are extending also our invitation to other vloggers, no? Si Madam Maharlika, actually, kinakontak ko siya, hindi pa siya nag-reply sa akin. Pero, yun, sila, kung sino-sino pa, no? Kung meron kayong gusto, nais, no? Kasi politiscope po ito, may kinalaman sa politika. So, pag merong bahid na ng politika, meron ng kinalaman sa ating bayan, sila po ay pwede naming i-guest dito upon your request or upon our invitation and upon their approval. Yeah. Yan po yung kagandahan niya. Okay, ang ating tungkol na. Napanood niyo ba ang commercial na meron ng Tuesday? Ay nako. Ito ang ating kuda, sabi daw nila ay EDSA Puera. Saan galing ang pera sa ads na ito? Pera usog sa mga makapangyarihan na idinadahilan na naman ng masa na makikinabang sa kanilang agenda. May tsapwera na naman kayo matapos pumirma dahil 100 piso lang ang halaga nyo para sa mga mukhang pera. Yan. Naku po, diba? Nakakalungkot naman. Okay, yan po ang ating final episode this week. We'll see you next na sa Monday na po with Arsuke, former Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas. That's at 9 a.m. on Monday. So until then, happy weekend na po sa inyo. Ako po si Ina Andolong. Michael Pahatin. Thank you guys. See you next week. Bye. Love ya. Handa na ba you? Handa na mi. Ano? Handa na mi? Handa na mi. BBM or Pacman? Pacman. Epal o bida-bida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? Cellphone. Face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega gusto ko ipa-deport sa ibang planeta. Day after day,
I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas sabay-sabay taas. It will take a strong man. Alright! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, dadamayan kita kasi naka-shorts din. I was expecting harder questions like love life. Oh, Ian and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa niya. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Matanggal na tayo. Maraming salamat, lalo na sa Ratata. Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan.